na dito kumikita sila, dito yung mayaman sila. Kumbaga, dito ko nakita yung magandang buhay na ibibigay sa akin ng community na meron kami at syempre ng company ng Alliance in Motion Global. So sabi ko, wala ditong bata, walang matanda, walang matalino, walang bobo. Basta gagawin mo yung negosyo. Gagawin mo lang, yes, diskarte ka lang. Sabi ko, lalo na, naging estudyante ako, nag-aral ako, BS Ed, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Working student as gulay vendor. Pero hindi ko yun natapos kasi ang problema, lack of financial talaga ako. Galing ako sa salat na pamilya talaga. Kumbaga, gulay vendor ako, simula Lunes hanggang Biyernes. Sabado at Linggo, tagatinda naman ako ng itlog. Lahat ng, kahit maliit ako, nagagawa ko yung mga normal na nagagawa ng mga mas malakas sa akin. Sabi nga, kung may pangarap ka, wala kang hindi kayang gawin para sa pangarap mo, di ba? So yun na nag-start ako dito, talagang nakita ko marurunong na sila, magagaling na sila. So sabi ko, magagawa ko to. Dapat follow upline lang ako. Sumunod ako sa upline ko, lahat ng pinagawa sa akin ginawa ko. And to cut the story short, sasabihin ko sa'yo, hataw ako ng hataw, doing this business for 1 year and 2 months. Nakapaglabas talaga ako ng sarili kong sasakyan. Dito ako kumita ng Hyundai Accent 2018. Makikita nyo po yun sa mismong Facebook ko. Nag-start din ako. Wala pa akong sasakyan. Naglalakad ako simula BCO Angono. Pagpapadala sa Joshua Cantones. Nagpapadala ako ng product, naglalakad lang kami. Simula SM Angono hanggang Taytay Rizal. Lakad lang. Ang online time namin, alas 10. Tapos aabutin kami alas 2. Pero nung time na yan, sabi ko, nag-a-attract, nagmamanifest kami na ito na yung araw na babalikan ko tong video na to. At nung dumating yung time na yon, sakto sa mga nasulat ko na goal, kung ano yung time na maglalabas ako ng sasakyan talaga na nasulat ko, yun talaga yung time na nakapaglabas ako ng sasakyan. Kumbaga, 6 months na consecutive, nag 6-digit earner ako. Dito ko lang nakita sa DTC ko mismo 350,000 pesos, 250,000 pesos, 150,000 pesos, hanggang naging nakuha ko yung whole commission ko ng more than half million, nag 500 unlock na ako, hanggang naging 1 million, 1.2. So sabi ko, sa labas, 1.5 lang ang sahod ko sa pagiging gulay vendor ko. Pero dito, nagbibilang ako ng pera na kahit nasa travel, pagbalik ko may kita pa ako. Sabi ko, kung mag-a-abroad man, well, decision natin yon. Pero masasabi ko, may opportunity naman sa Pilipinas, ba't ka pa mangingibang bansa? Gagalingan mo lang eh. 'Di ba? Doon, hindi mo sigurado na resibo nga lang naiipon ng iba eh. Kung makikita mo mga inspiration ng OFW, akala lang natin asinsado na pag nasa ibang bansa. Pero out of nowhere, hindi natin alam na sobrang hirap maging OFW. Hindi natin alam yung mga dinadanas sila, di ba? Nakangiti lang, pero malalaman natin pag uwi, resibo lang talaga ang naiipon nila. Madalas nga utang pa eh. Kaya mas pinili ko yung ganitong opportunity kasi yung belief ko sa company nandito, stable na yung company, ano pa bang hahanapin natin eh. Nakikita naman, sabi ko nga sa mga OFW, hindi po scam yung company. Nasa tao po yan. Kasi kung scam yung company, wala na yung company. Andito ang company, ang daming innovation, ang daming ginagawa para mas matulungan at nakapokus yung company sa mga katulad po ninyo. So dito kung maniniwala ka lang, taasan mo yung belief mo, taasan mo yung pangarap mo. Kung gaano kalaki yung sakripisyo mo, ganun din kalaki. Ako nag-start ako 2023. 2 years pa lang ako. Magwa 1 year pa lang yung result ko this April. So 1 year, andito pa rin yung resulta ko, andito grupo ko. At hindi ko yung kiniklaim na sarili ko lang. Kasi kung wala ang grupo ko, wala din ako resulta. Hindi yun para sa akin, para yun sa grupo ko at sa mga OFW na nagtiwala sa akin. May uwi akong business partner from Florida. Dati siyang director ng ABS-CBN sa Cebu. And nagtatrabaho siya sa attorney's office sa Florida. Ang kinita na ngayon niya is more than 400,000 dito sa business na ginap. Hanggang pinasok niya mga anak niya. Continuous na kumikita. Doon talaga masasabi ko na kapag ginawa mo yung part mo, talagang yung OFW,
ang purpose mo tulungan, magagawa mo. Yun lang naman sa akin. Kung maghahanap ka pa ng ibang opportunity, para sa akin, ito na yung the best. Grabe, no?